Ito ang tulay na nag-uugnay sa Mandaluyong at sa Makati. Ngayon ay July 25, 2025, pasado alas 12 ng tanghali. Pero makulimlim pa rin ang panahon dahil sa habagat. Ngayon ay wala pa ring pasok ang mga eskwela dito sa kalakihan ng NCR. Maglalakbay tayo papunta ng Terminal 3, NAIA Airport. Yung kanto na to, kapag dumiretso papunta ng Ayala, papunta ng Bandia, yung kanan nito ay papunta ng Makati City Hall at yung pakaliwa naman ay papunta ng Rockwell. So babaybayin natin tong Makati Ave, dulo hanggang dulo. At pagdating dun sa dulo ay kakaliwa ng Arnaiz Road. Pagkatapos ay kakanan ng EDSA. So bababa ng Osmeña Highway at aakyat ng papunta ng NAIA Terminal doon sa may Villamor Air Base. So ngayon ay nararanasan pa rin ang habagat at may mga lugar ngayon na binabaha pa rin dito sa NCR. Yung location natin ay Barangay Poblacion, Makati City. Tapos sa gawing kaliwa ay papunta yan ng barangay ng Bel Air. Yung traffic light dito ay corner ng Kalayaan and Makati Ave. So mapapansin nyo na didiretsuhin lang natin itong Makati Ave at mararating natin ang Pasay Arnaiz Road. So ito ang makikita sa Makati. Maraming mga building, matataas. So isang street lang to na madadaanan natin. Pero makikita na natin yung mga matataas na building. So dun sa mga street ng Bandia, ng Paseo de Rojas, ng Ayala, so doon ay makikita din yung iba't ibang uri ng matataas at magagandang building. So since dito lang tayo dadaan ay ito lang yung ating makikita. Sa bandang unahan nito ay mayroon ulit traffic light, corner ng Metropolitan Avenue at Makati Avenue. At kapag nakatawid doon ay corner naman ng Buendia at ng Makati Ave. Kahit papaano ay maayos-ayos yung panahon ngayon. Medyo humihinto yung ulan. Pero kaninang umaga ay sobrang lakas at sa parteng Manila, marami pa rin yung mga baha. So yung mga dadaanan ko kanina sa Quirino Avenue, may mga kalsada doon na may mga baha pa rin. At doon sa Taft Avenue, sa may UN Avenue, so may mga baha pa din doon. Pero dito sa part na to ng Makati ay wala naman tayong nadaan ng baha. Ingat lang lagi tayo kapag bumibiyahe, lalo kapag ganitong maulan ng panahon, madulas ang mga kalsada. Huwag magmamadali. So kapag may nakita tayong mga speed limit, kapag panahon ng umuulan ay sundin natin. Palagian nating i-check yung ating mga gulong. Kanina ay pagdaan ko ng gasoline station ay pinahanginan ko na para mas sigurado. So yung mga gasoline boy or yung mga bantay sa gasolinahan, kapag pinakausapan naman natin ay ginagawa naman nila. So yung hangin nito ay minarapat kong lagyan ng 35 lahat yung PSI since na
medyo puno yung ikakarga ngayon, ay kailangan na maayos yung sukat ng gulong. At isang paraan din yun para tipid yung pagkain ng gas. Kasi kapag hindi pantay ang PSI ng gulong, nagiging cost din yun ng dami ng konsumo ng gas, gasolina or diesel ng sasakyan. So yung battery, lagi ding i-check, yung mga ilaw, yung preno, importante. Lalo ganitong panahon na bigla-bigla yung ulan, maganda na okay lahat yung ating ilaw, lalo yung ating brake light. Maging yung mga signal light natin ay palagian din nating i-check. At kung maayos naman lahat yung ating ilaw, ay mas maganda yung ating magiging pakiramdam habang bumibiyahe. So i-check din yung mga langis, engine oil, sa mga fluid, brake fluid, ayan. Lagi nating i-check yung mga mahalagang bagay. At syempre, yung kondisyon ng ating mga katawan kapag tayo ay bumibiyahe, lagi nating i-kondisyon ng ating mga katawan. Kapag medyo inaantok ay umanap agad ng safe na lugar at magpahinga. Okay, green na. Pagtawid natin dito, ito yung Metropolitan Street. Tapos yung susunod na street ay Buendia or Hilpuyat. Pagtawid natin dito ay dire-diretso lang tayo. So yung mga matatawid pa nating street ay Paseo de Rojas, tapos Ayala Avenue, tapos part ng Greenbelt at Landmark. Tapos yung pinakadulo nitong Makati Ave ay Arnaiz Pasay Road. So yung Arnaiz Pasay Road ay nagdudugtong kasi yon ng Pasay at Makati. Kaya siguro ganun yung tinawag sa kanya. Yung gawing kanan na yan ay papunta ng De La Costa Village. At marami din diyang nagagandahang mga buildings. Kaya yung traffic light, mapapansin natin na merong naka-green na naka-arrow dyan sa kanan. Kaya kung dediretso kayo, kailangan ay hindi kayo dyan nakagawi sa side na yan. Kasi yung side na yan papunta sa kanan. So ito yung padiretso. So yun, nag-red sila tapos nag-green naman tayo. Madadaanan din natin bahagya mamaya yung ilang part na Ayala Triangle. Bali siya ay nasa corner ng Paseo de Rojas at Makati Ave. So ito yun, yung corner na to. Halos magkakatabi na yung mga building dito. Ayan, yung ilang part lang to ng Ayala Triangle. So itong building na to, bagong building na to, ayan. Kapag nakatawid tayo maya-maya ng Ayala Avenue ay malapit na yung pinakang dulo nitong Makati Ave. So nag-start tayo doon sa kabilang dulo ng Makati Ave, pagbaba ng tulay galing Mandaluyong. Tapos dito sa kabilang dulo naman ay madadaanan natin maya-maya. Actually, may padiretso pa tong Makati Ave, kaya lang village na yung padiretsong street nito sa San Lorenzo Village.
at private na yon. So yung public na daan ay yung Arnaiz Pasay Road. Yung mga gagawing kanan, dyan sila din dumadaan sa right side. Papunta naman yan ng Ayala Avenue Extension o ilang barangay ng Makati yung padiretso dyan sa gawing kanan. Padiretso din yan ng Manila, may mga daan din dyan. So ito yung corner ng Makati Avenue at Ayala Avenue. Medyo okay yung panahon nga kasi ayan, halos wala tayong naramdaman na ulan. Unlike kanina na talagang buhos ang malakas na ulan. Medyo test of patience tayo. Traffic light, red light. Pero ngayon nag-change na. Green light na. Sana makaabot tayo ng tawid kasi ilang seconds lang. Parang mahigit 20 seconds lang yung time na nilalagay nila para makatawid dito sa Ayala Avenue. So yung kanto naman na to sa gawing kanan, ang pangalan ng kanto na to ay De La Rosa. De La Rosa Street. At yung kanan na yan, na nakikita natin na yan ay ilang bahagi ng green belt. Tapos dito sa gawing kaliwa naman ay landmark. So yung mga traffic light dito, merong mga papunta ng kaliwa, may mga padiretso. Kaya kung madadaan kayo dito, maging matyag kasi kung gagawi kayo ng kaliwa tas nandito kayo sa side na to, baka malito kayo. So kung kakaliwa, humanay lagi dun sa left. Tapos kung diretso naman, mas mainam nandito kayo sa pangalawang lane galing sa kanan. Yung pangatlong lane, meron din namang araw pa diretso, kaya lang may araw din na pakaliwa. Kaya yung iba kapag dediretso pala pero ang nasusundan ay pakaliwa, naiipit sila. So ito yung pinakang dulo ng Makati Avenue. Dito sa public road. Kanto ng Arnaiz, Pasay Road. At yung padiretso na yan ay papasok na ng San Lorenzo Village. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang pinakamayamang barangay dito sa buong Pilipinas. Naka-green pa pero yung enforcer ay kumakaway. Ayan. So siguro wala nang ibang sasakyan na dadaan dun sa likod niya kaya pinag-go tayo. Okay din naman, naka-go tayo kahit naka-red. So minsan ganyan sa ating pagmamaneho, may mga kinukonsidera tayo na kahit naka-red light pero may mga enforcer na nagmamando ng traffic. So, anong susundin natin? Yung traffic light ba o yung enforcer? So, ang ating susundin ay yung enforcer. Kasi nakikita niya naman yung traffic light at alam naman niya kung may mga dadaan. Kapag ganito na may sasakyan na nagmamaniobra, ayan, dapat pagbigyan na natin. Kasi kung maalanganin yan, baka magkaroon pa ng sagian.
Okay, kapag nandun na tayo sa traffic light naman, na susunod dito ay eto na yung EDSA. So, EDSA, ano ba tayo nito? Westbound yata ang tawag dito. Tama, westbound. Westbound kasi yung sa kabila ay eastbound. Kasi galing tayo sa northbound, tapos kakanan tayo dito. So, westbound na to. Dito kahit naka-red light, pwede namang kumanan. Pero with caution lang. So, may mga traffic light minsan na kahit naka-red light, pinagbibigyan ng mga enforcer na pwedeng kumanan. Basta mag-ingat lang. So, ito yung EDSA na sakop na ng Makati. Yung loob ng pader na to ay sakop pa yan ng San Lorenzo Village. Tapos yung kabilang side naman, yung loob ng bakod nung sa left side ay Dasmariñas Village. So, dalawa ang option natin papunta ng airport. Pwede tayong dumiretso ng EDSA at bababa tayo dun sa may Aurora. Pero pwede din tayong dumaan dito sa gitna. Ang lalabas tayo ng Osmeña Highway. So, pipiliin natin yung Osmeña Highway sa pagkakataong ito. Yung padiretso ng EDSA ay sa gawing kaliwa. Tapos yung pababa ng Osmeña Highway ay dito sa gawing gitna. Yung gawing kanan ay papasok ng Chino Roses or Pasong Tamo. So may daan ng papunta ng Manila at papunta ng Taguig. Yung building na to na ating nakikita, yan yung San Lorenzo Place. Akyat lang tayo dito at kung papunta kayo ng Islex, halimbawa, dito kayo sa gawing gitna na to. Ayan. Kasi yung gawing kaliwa, diretso na ng EDSA, papunta ng Baclaran, papunta ng MOA. 2 lanes meron dito sa street na to. Kaya lang dito sa pagkurbada ay medyo liliit na yung lane. So, bigayan na dito pagdating dito sa bandang taas na to. Kasi merong nanggagaling ng Osmeña southbound. Southbound sila galing ng north. So, ayan, bigayan dito. So, yung lane na to, ayan, biglang mabubura din siya. Ayan. So, nawala yung lane na yon. Ibig sabihin ay yung lane na yun papunta sana doon sa dating bukas na pabalik naman ng EDSA ano naman siya, eastbound. Yung gawing gitna naman nito, yan, maraming lubak-lubak dyan. Kaya yung iba ay, yun, nag-aalangan yung nasa unahan natin na sasakyan. Wala siya sa pinakagitna ng lane. Pero dapat kapag nagmamaneho tayo, huwag tayong aalis dito sa loob ng lane. Humihingi ng way yung truck, so pinagbigyan na natin. Kaya lang medyo mabagal yung usad niya, kaya lilipat tayo ng lane. At itong nasa una natin, medyo mabagal din, lilipat din tayo. Kaya lang, wag tayong biglang-biglang lilipat. Kagaya nitong ginagawa ko na yan. Hindi ako biglang lumipat kasi yung isang truck, paparating siya. Tapos yung van sa likod ay bigla din siyang nag-overtake. So, tingnan natin ng maayos yung ating side mirror sa gawing kanan kung tayo ay mag-change lane sa kanan.
At kung sa kaliwa naman, tingnan natin yung left lane. Kung malinis naman, pwede tayong mag-change lane. Pero hanggat meron tayong nakikita, lalo na kung paparating na mabilis na sasakyan, wag kayong lilipat ng lane. Napaka-delikado noon. Yan yung paakyat ng Skyway, yung gawing kanan na yan. At since papunta nga tayo ng airport, ay dito tayo dadaan sa nasabi ko kanina, paakyat dito sa may Villamor Air Base. Ito na yung daan papunta ng NAIA Terminal. Ang unang madadaanan yung 3, tapos dun sa susunod na mga terminal, yung 2, yung 1. Marami din ditong mga medyo maumbok na daan ngayon, kaya kapag nadaanan ay ramdam ang alog sa sasakyan. Tapos kapag nakapasok tayo dito sa parang medyo kurbada na to, mahati to sa 3 way. So yung pinakakanan dito papunta ng airport. Ayan. Tapos yung bandang gitna naman ay ayan, papunta yan ng Bikutan, papunta ng West Service Road. Tapos yung pinakakaliwa naman ay papunta ng Taguig, pabalik din ng Makati, papunta din ng BGC. At papunta din yun ng East Service Road. Ito na yung Villamor Air Base, nandito sa gawing kanan at kaliwa natin. So ito ay sakop na ng Pasay. At marami din ditong mga pasyalan. Nandito yung Resorts World Manila. At marami pang mga pasyalan dyan. So medyo malapit na tayo sa Terminal 3. Kaya lang yung Terminal 3 ay nasa left side, kaya dun sa gawing circle mamaya, iikot tayo doon at nandun yung pinaka entrance papunta ng NAIA Terminal 3. So yung entrance doon merong departure at yung departure ay merong paakyat na tulay, pero yung arrival ay sa baba lang. At may mga number, yung mga parang gate, ang tawag ay bay. So ang pupuntahan natin ay Bay 8. At naghihintay na doon ang ating pupuntahan. So Bay number 8. Yung gawing kaliwa nito ay paakyat pa rin to ng Skyway. So dito tayo sa gawing kanan. Kung pupunta kayo ng Terminal 2, Terminal 1, pwedeng dumaan dyan sa kanan. Sa kaliwa rather, akyat ng Skyway, tapos bababa dun sa may Sukat Road. Tapos meron ding daan ng papuntang Cavitex, yung Skyway. So ang baba naman noon ay sa coastal na. At meron ding daan yung Skyway na yon papunta ng Okada, Parkal Mall, papuntang MOA. So yun yung isang daan din ng Skyway. Kaya marami na ring tagus-tagusan ng Skyway. Ito marami pa rin ditong mga building, mga condominium.
At ito ay nasa tapat na halos tayo ng airport. Pero iikot lang tayo dun sa circle kasi nga nandun yung pinaka entrance. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating channel, sa lahat ng mga nag-subscribe, mga nagko-comment, mga nag-like, mga nag-share. Maraming salamat. At i-bless nawa tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Okay, ito yung isang daan papunta ng Terminal 3. Doon sa right side, meron ding daan doon, ikot din. Pero ito, mas konti ang ikot dito. Kaya lang mas malapit dito kumpara doon sa kabila. Medyo umambo na naman. Dito makikita natin yung mga signage. Nandito yung mga dadaanan, departure, arrival. So, ayan. Meron ding parking. So, dito tayo sa arrivals main. At ang hanapin lang natin ngayon ay yung number 8 bay. Dahil doon naghihintay yung ating pupuntahan. Medyo ingat din tayo dito kasi maraming pedestrian, maraming mga tumatawid. Tapos maraming mga sasakyan din na ayan, mga nakapila. At palagi din tayong maging mapagbigay. Kapag may nakita tayong sasakyan na humihingi ng way, ay pagbigyan natin. So, ito na yung bay number 8. Sa bandang unahan, 7 to. So, yung susunod 8. So, ito na yung ating destination. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So, ilagay ko lang sa tamang parking at yung pupuntahan natin dito ay nandito na sila. So, sasakay na natin yung mga gamit at yung mga sasakay ay naghihintay na sila dito. Medyo alanganin lang yung parking pa natin at hindi natin basta maiwan ng alanganin yung parking. So, hintayin natin na umabante itong sasakyan sa unahan natin bago tayo magbukas ng pintuan. Ayan, umabante naman, pinabante naman ang guard. So, ayun, malawak pa yung space natin at sakto. Makakapark tayo ng maayos. Okay, maraming salamat. Pwede nang buksan ng pintuan. At muli, maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.